Narito ang kwento ng tampisaw ni Mia Layagi. Sagana ang bayan ng Norsagaray sa Bulacan sa iba't ibang anyo ng tubig, partikular na ang mga ilog. Tahanan ito ng ilan sa mga pinakakilalang ilog sa Bulacan, kabilang na ang Angat River, Bitbit River at Maramo Little El Nido River. Bukod dito, mayroon pang ibang mga ilog na siyang nagpapanatili ng agos ng turismo at kabuhayan sa Norsagaray. Isa ang Pugpug Riverside sa mga destinasyon na dinadayo at tinatangkilik ng mga turista, lalo na tuwing panahon ng tag-init. Bukod sa bukas ito para sa publiko, ipinagmamalaki ng Pugpug Riverside ang malamig nitong tubig at nakakakalmang tanawin. Ngunit sa likod ng malinaw at nakakaengganyo nitong katubigan, nagkukubli sa bawat lagaslas nito ang mga kwento ng mga buhay na tinangay at nalunod sa rumaragasang ilog. Ang mga anyo ng tubig ay kadalasang simbolo ng buhay, ngunit tila kabaliktaran niyan dito sa isang ilog sa Norsagaray, Bulacan. Nakakaengganyo man sa mga turista, takaw aksidente naman ang Pugpug River na taon-taon daw kumukuha ng buhay. Samahan ninyo kaming alamin ang katotohanan at eksplanasyon sa likod ng mga misteryo, kababalaghan at insidente ng pagkalunod dito sa Pugpug River, Norsagaray, Bulacan. Dito ka na sa ilalim. Kung sa paglunod lang, sobrang dami na. Halos di na mabilang eh. Kasi halos taon-taon yan, meron talaga. Eh, siyempre, hindi mo kabisado yung lugar. Hindi mo alam kung saan yung malalim. Unang-una, hindi ka rin marunong lumangoy. Eh, napasama ka lang sa yayaan. Yan ang nangyayari yan. Lumangoy lang sila, nagkasiyahan lang. Kaya lang, nawala yung isa nilang kasama. Kuwari ko eh, nung nalaman, naapakan na. Kasi yung tao pag nalunod na, nangingitim yung labi niyan eh. Ganun. Pwede nang nakita siya, ano na siya? Wala na. Patay na. Saglit lang naman ang tao eh, pag nalunod yung baga mo. Hindi naabot ng 30 minutes yun. Sa kabila ng mga ganitong insidente, ang mga turista patuloy pa rin dinadayo at binabalik-balikan ng ilog. Ngunit sa kabila ng ganda nito, hindi lahat kaya pang muling tumapak dito. Ako po si Teresita Elinor, ang kapatid kong namayapan. Sa Pugpug, doon siya talagang doon siya namatay. Kalunod. Hindi nagkakayagan lang ba kami? Kasi naging maganda yung trabaho nila. Parang sige, muna natin ito. Parang nagkasiyahan. Gusto namin ng outing din noon. So, kinayag kami nito, tsaka yung asawa niya. Sige, punta na lang tayo doon na lang. First time namin na nagganon ng ganon. Iba pa nangyari. Pakabait kasi. Niwan niya yung 4 na anak. Pero ngayon, magaganda na buhay ko. Magaganda na. Ang insidenteng ito nag-iwan ng malaking sugat sa kanilang pamilya na nawalan ng anak, kapatid, asawa at ama. Ngunit bago pa man ang insidente,
Tila nagkaroon na raw ng mga pangitain ang pamilya sa napipintong trahedya. Pababa siya na hagdan. Napansin ng kambal niya ate ko na parang Walang ulo. walang ulo. Huwag nang tumulong. Kumbaga parang ano na yun. Talagang may mangyayari. Pero hindi niya siya nakinig. Hindi Pinakinggan. pinansin ng ate ko. Yun yung nakita niya. Ang saya ko kapatid, ang saya-saya ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong saya. Salamat. Sabi niya daw sa'yo, ito naman kuya. Sabi niya, alagaan mo yung sarili mo, huwag mong pababayaan. Parang nagbibilin na. Pero yun na rin pala talaga yung huli namin, pagsasama bilang magkapatid. Oo, yun na pala yun. Kaya nung bago siya lumusong sa tubig, nung nakita nung ate ko, ang nakita naman namin, parang ang liwanag niya. Umalis, kinikilabutan din ako. Ang ganda talaga ng ngiti niya. Tapos, paglayo niya, ng lang asawa ko, konting iglap lang, ganun na. Ganun na yung scenario mangyayari doon. Hello everyone, this is Kuya Jay. At I think 8 to 9 years old that time. At yung unang premonition na nangyari sa akin is nung meron akong kinuwang bato dun sa ilog at pagkuha ko sa batong yun is nagkaroon siya ng ipo-ipo. Tapos kinabahan ako. Tapos sabi ko, bata pa ako nun pero may gano'n na akong pakiramdam. Sabi ko, ba't parang strange yung nararamdaman ko? Parang meron mangyayari. Narinig ko yung mga sigawan, narinig ko yung mga may nalulunod, yung gano'n. At nung nakita ko yung tito ko, talagang wala nang buhay ulit talaga. That time kasi may mga elements ako na nararamdaman that time. Doon ko nakita yung mukha siyang kambing. Pero yung paa niya parang kambing din. Tapos yung ulo niya mukhang kambing. Pero yung body niya parang tao. After ng incident na yun, hindi pa po ako nakakabalik. So, kung nandun pa rin ba yung spirit niya, kung nakaalis na ba siya. O gusto ko maraman din kung sino yung may pakana. Si Marilyn Gagan, taga Pugpog, Norsagaray, Bulacan. Ano po kayo dito sa Kami po ay caretaker niyang mga cottage na yan. Na dito na po kami naninirahan. May nakatira daw dito na yung kanto, yung po ang sinasabi nila. Kaya talagang kumukuha daw po ang ilog ng tao tuwing taon-taon. Ay totoo naman po na talagang halos taon. Nakaramdam ako ng mag-uundas po 31 po nung gabi, mga alas 2 ng madaling araw. Nakaramdam po ako ng tumatakbo na parang mga kabayo. 3 beses ko pong naramdaman, 3 beses din po akong tumingin, pero wala siyang tao. Noong 4 beses na po, natakot na po ako kasi naisip ko po na undas na kinabukasan. Sa kabila ng trauma dulot ng trahedya, si Kuya Jay babalikan ng Pugpog River upang personal na bigyang kasagutan ang mga katanungan kaugnay ng insidente na higit 2 dekada niyang kinimkim. Kasama si Kuya Jay at Kuya CJ, nilibot ng aming grupo ang riverside ng Ilog Pugpog upang subukang alamin ang mga enerhiya at mga elementong naninirahan sa ilog at para na rin subukang alamin kung may kinalaman ang mga ito sa taon-taong pagtangay ng buhay dito. Wala yan, damo. Tapos may bato rin doon dati. Ngayon kasi puro damo na. Ang daming emotions, no? Yung mga spirit din. Parang maraming spirit na natrap. Yung parang di pa nila alam na patay sila. Dito, yan. Dito mas malapit tayo sa portal ng mga elemental. So dito iba yung vibrations dito, kung mapapansin mo, nararamdaman mo pa. Yan, dito siya banda. Actually may white lady na nga eh.
May nakita na ako eh. Wait. So nandito yung binabanggit ko, yung mukha siyang kambing. Mhm. Nandito siya banda. So kasama siya nung ibang hindi natin binabanggit. Yes. Mhm. Nandito siya, diyan, sa lugar na ito. Mhm. Hindi naman niya magagawa yung mga ganito eh, kung hindi niya inuutos eh. Nang inuutos ng, ibig sabihin itong binabanggit nating elemento na hugis kambing ay parang kumbaga merong sinusunod pa. Yes. Mm-mm. Meron pang mas mataas sa kanya. Mm-mm. Ayun. So hindi naman natin Pero sila alam nila na nandito tayo. Mm-mm. Alam nila kung ano yung ginagawa natin. So, so yung sinet kong intention dito, kung meron ba nanonood sa atin ngayon, at kung meron bang gusto makipag-entertain sa atin ngayon. So the first card is yes. Yung first card natin is meron ipinapakita dito na isang lalaki, no? Possible na hindi siya tiga rito. Five of Cups is represent meron negative energy dito na nakapalibot sa atin ngayon. So, sa madaling salita, meron tayong kasama ngayon dito. So, this card is for the message, no? Kung ano yung gusto nila iparating sa atin is to embrace nature, respect nature, mahalin nila yung nature na ito. Kasi kung hindi, magpapatuloy sila sa pagkuha. Kaugnay ng mga insidente ng pagkalunod, maging ng mga umano'y elementong nananahan sa pugpug